May habang 150 kilometers at taas na umaabot sa 2,300 meters above sea level. Ito na yata ang pinakamataas at pinakamahabang scenic na kalsada sa Pilipinas. Ito ang Baguio Bontoc Road at kilala rin bilang Halsima Highway. Ang Halsima Highway ay isang mountain highway sa Cordillera Administrative Region sa Hilagang Luzon na nagdurugtong sa Baguio City at mga lalawigan ng Mountain Province at Benguet. Hanggang ngayon, mahalaga ang papel ng kalsadang ito sa transportasyon at kalakalan. Dito dumadaan ang mga gulay tulad ng repolyo, patatas, carrots at lettuce mula sa kabundukan patungong Baguio at Metro Manila. Welcome to Mount Data National Park. Tignan nyo kung gaano kalawak ang farm na yan. Nag-harvest sila ng repolyo. Dito po sa Mount Data, puro ano na yan, farm ng gulay. Ayan oh, daming cabbage oh, track na cabbage. Kilala ang Halsima Highway sa makitid at palikulikong daan, matatarik na bangin at bigla ang fog, lalo na kapag malamig ang panahon. Ay, bumagsak yung kalsada dito banda oh. Oops, ang kapal. Grabe, sobrang kapal. Ano nyo, nag-moist na yung visor natin. Kahit yung salamin, no? Oh, lamig talaga, guys. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dito mo makikita ang pine forest, mga rice terraces, ang sea of clouds, at ang kalsadang ito ay hindi lang basta daan. Ito ang lifeline ng mga komunidad at magsasaka sa Cordillera at isa sa pinakakilalang scenic highways sa Pilipinas. Hey! Ayan na pala, yung nakuha na natin ng drone shot. Ganda ng malapitan. Ayan oh, sa harap natin guys oh. Eh, grabe. Nakakamangha yung view mula dito. Wow, ganda ng araw. Kaya sa videong ito, mula Bontoc Mountain Province ay magmamotor tayo hanggang Baguio City. Ito na yung boundary ng Benguet at Mountain Province. Welcome to Benguet! Ipapakita natin kung ano-ano ang mga madadaanan dito. Gaano nga ba katarik at kadelikado ang kalsada na ito? At ipapakita natin kung bakit ko nasabi na ito na ang pinakasinik na ruta sa Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, ito talagang Cordillera, kayang-kayang sumabay sa mga international ruta, di ba? Kaya tara, sana'y samahan niyo po akong muli sa ating panibagong moto adventure dito sa Halsima Highway. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Oh, di ba? Ganda. Doon yung daan eh. Pero makita mo yung mga farmers na yan, makita mo ganyan lang sila, no? Simple lang. Pero makikita mo yung mga bahay nila, ang laki. Ayan no, ang lalaki ng mga bahay nila. Hello! Ayun no, sea of clouds doon no. Mas kulay pula yung langit. Umpisahan natin ang ating video dito sa Bontoc Mountain Province. Ang Bontoc ay isang munisipalidad at kapital ng Mountain Province sa Cordillera Administrative Region sa Hilagang Luzon. Napapaligiran ito ng matataas na bundok, ilog tulad ng Chico River at malamig na klima dahil sa mataas na lokasyon nito. Landlocked ang lugar at karamihan ng lupain ay kabundukan. Kaya kilala ang Bontoc sa magagandang tanawin, rice terraces, at tahimik na kapaligiran.
Ito. Ayan. Ayan. Shout out sa mga staff ng Richbrook Hotel. Okay, so paalis na tayo dito sa Richbrook Hotel. Oras natin ay 10:07 AM. Nakaka-amaze dito sa may Bontoc Mountain Province, dito sa may part ng Samoki. Kasi kahit madaming mga building na ganyan, meron pa rin mga rice terraces sa tabi ng mga gusali. Ayan, ipakita natin sa drone shot. Di ba, ang ganda. Tutuusin, pwede nilang lagyan ng mga gusali din yan, di ba? Pero hindi nila tinanggal. Kaya ang ganda niyan tignan. Dami mga bahay sa bundok, oh. So ito po ang makikita dito sa may Bontoc Mountain Province, ang capital ng Mountain Province. At dito sa Bontoc may makikita ka pang mga tricycle. Ang galing nga eh. Kahit nasa mataas na lugar tayo, isipin mo 1,000 more or less 1,000 meters above sea level, pero may mga tricycle pa rin. May bus na rin dito, ayan oh. Baguio City, biyaheng Baguio. At napaka busy po ng Bontoc. Tapos kaninang umaga nagpalipad tayo ng drone. Ang ganda ng Sea of Clouds. Kaya lang hindi mo siya matatanaw pag nandito ka sa baba. Kung nandun ka sa mataas na part nitong Bontoc, yung mga katulad ng mga bahay na nandun sa taas, makikita mo yung Sea of Clouds. May rice terraces dito sa kaliwa natin, oh. Sayang lang at wala siyang mga tanim ngayon. Ayan, oh. At dito may madadaanan tayong tunnel. Keep right. Ito, maliit na tunnel. Yung bato, binutas nila. Huwag kayong dadaan dun sa kaliwa kasi magka-counterflow kayo. Wow, tignan nyo yung pader, oh. Iba-iba yung kulay. May dark orange, yellow, brown. Di kaya may ginto dyan, no? Eto, dito kami nag-stop dati. Stop ulit tayo kasi maganda yung view dito eh. Pakita ko sa inyo yung ilog sa baba. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, ang ganda. Pag ganun siya, oh. Pag ganun siya, tapos yung ilog nandito. Kulay yellow yung ano, no, yung mga bato dito sa kanan, yung wall. Kulay ginto, oh. Ito, ang ganda nito. Parang gusto kong sumilip dito, ah. Ganda dito, oh. Wow, ang ganda, guys. Ayan, so matapos ang ilang minuto, ito, andito na tayo sa kanto, papasok ng Sagada. Welcome to Sagada Mountain Province. Ayan, dito na yung Sagada. Akit ka lang dyan, tapos ilang minuto lang, andyan ka na sa pinaka-proper ng Sagada. Oh, ulit ng tunnel na to. Ayan, oh, ang dami mga rice terraces, oh. Sabangan na pala to. Ayan, oh, Sabangan Satellite. Thank you. So ayun, nagpagas tayo ng 400 pesos. Tag 70.9 ang per liter dito. 5.6 liters lang siya. Ayun nga, mataas kasi talaga guys dito dahil nasa mataas na lugar tayo. Feeling ko lang kasi siyempre mahirap siyang dalhin dito yung gas, di ba? Iaakit pa sa bundok ng truck.
Ang Sabangan ay isang munisipalidad sa Mountain Province sa Cordillera Administrative Region. Mayroon itong humigit kumulang na 9,600 na residente base sa 2020 census. Bukod sa pagiging tahanan ng mga igorot na Kankanai, ang pangunahing kabuhayan ng mga tao rito ay agrikultura, gulayan at pag-aalaga ng hayop, at marami rin ang nagtatrabaho bilang skilled labor sa ibang lugar. Matatagpuan ng Sabangan mga 18 kilometers mula sa Bontoc, ang kabisera ng Mountain Province, at may 15 barangays na bumubuo sa munisipalidad. Bukod sa likas na ganda ng lugar, ang Sabangan ay may mga puok na pwedeng bisitahin gaya ng malinis na Kapangdan River at ang tanawing Dagiwdiw Rice Terraces na paboritong lugar para sa picnic at swimming. Mayroon din silang taunang gagayang festival tuwing 3rd week ng Marso bilang selebrasyon ng kultura at ang pista ni St. Joseph the Worker. Para sa mga mahilig sa adventure, kilala rin ang munisipalidad bilang isa sa mga jump-off point para sa pag-akyat sa Mount Kalawitan, isa sa mga mataas na bundok sa rehiyon na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin sa mga hiker. Meron silang ganito dito, ganda. Tapos may mga upuan, parang sarap magkape dito. Tapos tignan nyo yung view dito mula sa itaas, ang ganda. Makita mo yung mga rice terraces. Ayan, no? Ito, meron pa palang view deck. Hello po. Ano po ito? Office po. Office ng tourism? Tourism office po. Tourism. Sige po, sige po. Lalagin lang muna tayo dito. Tapos pakita ko yung view dito. Tara, pakita ko yung view dito, guys. Tingnan nyo. Wow. Ganda, no? Ang ganda ng mga bundok dito sa Mountain Province kasi makita mo makakapal yung mga puno. Wala kang makikita ng mga kalbo na bundok dito. Eto, sir? Yung, may umaakit po dyan? Meron po. Guys, ito pala inaakit ng mga hikers, oh. Mount Kalawitan. Ito siya, oh. 2,714 meters above sea level. Ito pala yung 10th highest na bundok sa Pilipinas, Mount Kalawitan. Okay, time check, 12:27 AM. Tapos na tayo magkape dito. Napatagal yung pagtambay natin dito kasi ang ganda ng view. Tapos sarap tumambay dun, oh. Umupo lang ako dito sa likod ng signage, Happy Sabangan. Tapos habang pinagmamasdan natin yung mga terraces dito tsaka yung mga bundok. Kasi ang ganda talaga. So tara na. Siyempre, shout out sa SEC Moto Supply sa pag-provide ng ating mga riding gears. Itong gamit natin, riding jacket, riding pants, tsaka riding shoes na Elevate. Tsaka itong helmet natin na Aero Commander. Galing po lahat kay SEC Moto Supply. Salamat sa suporta kay J4. Let's go! Sinigawan tayo ng truck eh. Kilala yata tayo, sir. Pauwi na, sir. Sige. Shout out kina, sir, oh. Saan punta niyo, sir? Sa Bontoc. Bontoc. Galing ako doon. Kamapangan ka? Taga Nuwargawari. Manyan. Lemonan eh. Mga paras kagini. Mula ko yung helmet ko. Puta pala, dalwaya ako. Yun, siyempre, salamat po sa lahat ng nanonood sa ating mga videos sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel. Ganda dito. Oh, taas nito, guys, oh. Okay, ito pala yung papunta ng Besang Pass. Ito, dito sa kanan. Ay, nakalagay doon eh, Ilocos Sur. Oo nga pala, guys, kung pupunta po kayo dito sa Halsema Highway, magdala kayo ng cash nyo. Kasi napakadalang lang ng ATM machine dito. Sa Bontoc meron, Bontoc Mountain Province. Tapos sa mga ibang lugar halos wala na.
Tapos madalang lang din yung mga tumatanggap ng credit card, debit card, GCash, mangilan-ngilan meron tumatanggap. Kaya mas maganda kung magdala kayo ng cash nyo. Huminto tayo dito sa tabi ng kalsada kasi may nakita tayong magandang view dito. Eto, tignan mo yung mga bahay. Andun sila sa ano. Ay, hindi pala siya kita mula dito. Yun doon Pwede kaya natin puntahan yun. Parang gusto kong pasukin eh. Tara, subukan natin pasukin. Tignan natin kung makakapunta tayo. Okay, dito pala yan sa Bauco. Ayan, nandito na tayo sa Bauco Mountain Province. At may HPG. Welcome to Bauco. Ang daming mga bahay dun sa kabila. Ito, may daan Bansa. Pwede kaya tayo pumasok dito? This way to Bansa. Silipin nga natin kung ano meron dito. Ang ganda Tignan niyo yung puro terraces Tara, usog pa tayo doon. Hello. Ano kaya meron dito, Kiraan po. Uy. Ganda dito. Feeling ko mga sayote yan, yung nasa gilid ng bundok na ganun. Pwede pa kaya dumiretso? Tara, diretso pa natin. Ate, pwede pa dumiretso dyan? Namamasyal lang. Ay, thank you. Pwede daw. At least nagpaalam tayo, di ba? Kasi minsan may mga lugar dito sa Cordillera na off limit or hindi pwedeng basta-basta na lang pasukin. Tulad kahapon yung sa may Sadanga, pinagbawalan tayong pumasok. Kaya maganda yung nagpapaalam tayong ganyan. Uy, ang dami pa palang bahay dito, guys. Silipin natin. Oh, di ba? May cell site pa Pwede pa kaya dumiretso doon? Tara, isagad na natin. Meron naman tayong bagong nadiskubre. Yun, Bansa. Nasa Bansa na tayo. Ang laki ng field nila Ayun dun Sana sa may bandang taas kung makakakit tayo sa bandang taas. Okay na siguro to. Tara, palipad tayo dito. Ang Bauco ay isang munisipalidad sa Mountain Province. Isa ito sa may pinakamalaking populasyon sa probinsya na may humigit kumulang na 32,000 residente at binubuo ng 22 barangay. Matatagpuan ng Bauco, mga 27 kilometers mula Bontoc, ang provincial capital, at ito ay landlocked o napapaligiran ng kabundukan. Kilala ang Bauco sa malamig na klima, magagandang tanawin at malawak na taniman ng gulay tulad ng repolyo, patatas at carrots. Kaya tinatawag din itong isa sa salad bowl ng Mountain Province. Karamihan sa mga mamamayan ay kabilang sa kankanaye na pangkat at pinahahalagaan ang kanilang kultura, tradisyon at mga pistang tulad ng Begnas Festival. Bahagi ng Bauco ang barangay or sitio Bansa, isang tahimik at rural na lugar na matatagpuan sa mataas na bahagi ng bayan. Pangunahing kabuhayan ng mga residente rito ang agrikultura at mahalaga sa komunidad ang Bansa National High School bilang sentro ng edukasyon. Mayroon ding mga tourist spots sa Bauco gaya ng Mount Data, mga rice terraces at waterfalls na dinarayo ng mga lokal at bisita. Tinanong natin kay sir dito na may dumaan na truck. Ito daw ang Bansa proper. So, Mountain Province pa rin po ito. Hi sir, magandang umaga po. Lakas nila Buhat-buhat nila yung mga gulay paakyat dito. So, tara na.
Gusto ko pa sana pumunta dun eh. Kaya lang, may sinabi si sir na nakatrack. Baka may sinisi-A or CI daw ako dito. Sabi ko, vlogger po ako. Baka ano isipin nila sa atin. So, napakaganda nito. Naalala ko na lugar na to. Dati na paliparan ko na ng drone to. Sobrang maulap dyan. Kapag tag-ulan, ang ganda dito. First time ko dito, Bansa. Ang ganda nung Bansa proper. Ang ganda nung background niya sa likod. Nagpalipad tayo ng drone banda doon. Nakita natin doon sa likod ng mga bundok na to. Feeling ko yun na yung papunta ng Ilocos. Kasi galing na tayo dyan dati sa likod ng bundok na to eh. Sa Mount Data. Tapos nakita ko na yung gusto kong puntahan na parang na-landslide na malaking ganun. Ayan, pakita ko sa drone shot. Yun yung gusto kong puntahan dati. Kaya lang, lumagpas na pala tayo. Kasi curious ako, kung makikita mo sa drone shot, sobrang taas ng landslide. Curious ako kung anong meron doon. So siguro, sa susunod, balikan natin yon. Try natin dumaan doon. Tingnan natin kung saan papunta yung ruta na yon. Ito, halsima na ulit tayo. Tignan nyo yung padero, ang ganda oh. Parang cake. Nagutom tuloy ako. Gutom tuloy. Taas nito oh. Ang ganda dito. Dito po yan sa Bauco. Part ng Bauco Mountain Province. Ang ganda no? Ano, saan ka napadpad? Buskalan. Galing ka na ng Buskalan? Ito na, nakita ko siya last day ba yun? Sa Banawe? Last day ba yun? O kahapon na? Kahapon lang yun? Kahapon lang. Ang dami niya naganap eh. Ayun oh, baka meron kayong gustong shoutout. Sa mama ko. Ayun, shoutout daw sa mama niya. Ingat kayo sa pagmamotor ha. Sige, ingat. Ang beses ko nakita to si Boss J4. Ayun no. Paswerte ko naman talaga. Oo nga eh. Saan ka papunta niyan? Baguio na kami. Baguio na. Ako, pupunta ako muna ako dito sa Mount Data. Saan yan? Dito papuntang... Anong meron dyan? Ano, view deck. May view deck Oo, din. oo. Kaya lang medyo malayo siya pag ganun eh. So bago tayo dumiretso papuntang Baguio, may dadaanan muna tayo dito na view deck. Nakalimutan ko kung anong tawag dun sa view deck. Pero napakaganda dun. Tsaka gusto kong ipakita muna sa inyo yung Mount Data National Park. Napakaganda dun eh. Makita mo isang malapad siya na ganun, tapos puro farm. Oo nga pala, may madadaanan din tayong bahay doon na nakabaligtad. Papakita ko sa inyo, katulad siya nung nasa Sagada. Welcome, Mount Data Hotel. Magkano kaya dyan? Alam ko may free accommodation ako dyan eh. Nakalimutan ko na kung pwede pa natin i-claim kasi may nakuha tayong award dito sa Benguet or Cordillera. At meron pa tayong plaque dito. Hindi ko na nakuha. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na rin sino yung kukontakin natin. So matagal na kasi yun, 2 years ago pa yata. Ito, kakanan na tayo dito.
Bush, bush. Shoutout nga pala kay Ate Lina. Dito, yung may-ari ng Baangan Escapade. Sa mga naghahanap ng campsite na malapit dito, search nyo lang po sa Google Map, Baangan Escapade, or panoorin nyo yung vlog natin dyan. Napakaganda dyan, guys. Yung campsite, nasa taas siya ng waterfalls na sobrang taas, sa tabi ng bangin. Nag-harvest sila ng repolyo. Ayan, oh. Ang dami, oh. Sir. Fresh cabbage. Sir. Ayan, dito po sa Mount Data, puro ano na yan, farm ng gulay. Ayan, oh. Daming cabbage, oh. Truck na cabbage. Taas na natin, oh. Wow. Grabe, taas natin. Kaya maganda mag-farm dito eh, kasi malamig. Ayun, oh, daming mga greenhouse ba tawag dyan? Ito, mga carrots to mga to eh. Oh, ito na. Welcome to Mount Data National Park. Grabe, no? Tingnan nyo kung gaano kalawak ang farm na yan. Ang Mount Data National Park ay isang bundok na matatagpuan sa Cordillera Central Mountain Range sa hilagang bahagi ng Luzon. May taas itong humigit kumulang na 2,310 meters above sea level at matatagpuan mga 100 kilometro sa hilaga ng Baguio City, sa hangganan ng Benguet at Mountain Province sa kahabaan ng Halsima Highway. Dahil sa mataas na lokasyon nito, kilala ang Mount Data sa malamig na klima at mayamang kalikasan, kaya mahalaga ito sa agrikultura, turismo at pangangalaga ng kapaligiran. Ang Mount Data ay tinuturing na isa sa mga pangunahing gulayan ng Hilagang Luzon. Malaki ang kontribusyon ng mga lugar sa paligid nito sa supply ng gulay na dinadala sa Metro Manila, lalo na ang mga highland vegetables. Bagamat walang tiyak na porsyento, malaking bahagi ng mga gulay sa Maynila gaya ng repolyo, patatas, carrots, lettuce, broccoli, cauliflower at pechay ay nagmumula sa Mount Data at sa Benguet, Mountain Province Vegetable Belt. Dahil dito, mahalagang bahagi ang lugar sa food supply ng bansa. Maganda ang pagsasaka sa Mount Data dahil sa kombinasyon ng mataas na elevation, malamig na temperatura, mayamang lupa at sapat na ulan. Mas kaunti rin ang peste kumpara sa mababang lugar, kaya mas mataas ang kalidad ng ani. Ang natural na anyo ng lupa ay angkop sa terrace farming na nakakatulong sa maayos na irigasyon at pagpigil sa soil erosion. Bukod sa pagiging gulayan, mahalaga rin ang Mount Data bilang watershed. Dito nagmumula o dumadaloy ang mga pangunahing ilog tulad ng Chico, Ahin, Sifu, Abra at Amburayan River. At dito rin nag-uumpisa ang Agno River na dumadaloy sa Benguet. Dahil dito, nagsisilbi ang Mount Data National Park bilang mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa mga bayan sa Mountain Province, Benguet at Ifugao, na lalo pang nagpapakita ng kahalagahan nito sa kabuhayan, agrikultura at kalikasan. Mula dito halos nakikita ko mga carrots sa mga tanim at saka mga cabbage, mga repolyo. At silip tayo dito. Stop muna tayo para di kayo mahilo. Oh, ayan, no? Grabe lawak, no? So, ayan, carrots din to. Ang lamig dito. Woo! Lamig! Ang oras natin ay 2:43 PM. Ang lamig dito. Ayan, daming patatas, oh. Dito, puro cabbage naman. Oh, ayan, oh. Daming cabbage, no, guys? So, patatas, cabbage, tsaka carrots yung mga nakita natin dito na tanim nila. Eto na. Eto na, guys. Andito na tayo sa nakabaligtad na bahay. Tingnan nyo, oh. Baligtad siya, oh. Inverted house. Katulad siya nung nasa Sagada. Homestay din pala to. So pwede rin mag-overnight dito.
Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob ng inverted house na to. Tingnan natin kung inverted din yung loob. Let's go inside. Busog pa ako pero parang gusto kong magkape. Restaurant pala siya sa loob. Okay guys, sa mga gustong mag-check-in pala dito, ito kinuha ko yung number nila kasi wala daw silang Facebook page. Ito yung phone number nila. Ayan. So yung room daw nila is 1,500, maximum of 3 person sa loob. May naka-check-in ngayon kaya hindi natin maipakita sa inyo yung room. Ayun yung number. Save nyo na lang po. Kada Upside Down Cafe. Puntahan naman natin yung view deck ngayon. Time check 3:27 PM. Ang sarap ng kape nila dito. At mura pa, 80 lang. Malamig dito. Silip muna tayo dito. Mukhang epic to Wow. Ganda guys. Namnamin muna natin to. Ay, ayun yung Lepanto Mines Kita pala dito yung Lepanto. Neo, ano? Okay ka lang? Ano ginagawa mo? Bakit ka natataranta? Relax ka lang. Ayan, dyan ka lang, Neo. Tara, sundan mo ako para makita na lang yung view mula dyan sa taas. Kang babangga Ba't ka nasa harap? Doon ka sa likod, Neo. Uy, doon ka sa likod, Neo. Neo, sa likod ka. Ayan. Tapos doon ka sa kanan. Yan. Kambabangga Anong ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka? Ba't nandiyan ka dito? Doon ka na nga sa likod. Ayan na, muntik na bumangga. Saan ba yung view deck? Hala ko. Huwag kang babangga, Neo. May kuryente, Neo Neo, may ano dito, hose. Neo, ayan na, hose. Uy, magaling. Hindi siya bumangga. Nakaka-enjoy yung drone na to. Saan kaya yung view deck? Binibilisan na natin. Nakakahabol pa rin ba si Neo? Galing nakakahabol siya. Neo, may hose. Uy, ayun na, nabangga na. Neo, ano, okay ka lang? Tara na nga. Doon na kita paliparin. Sorry, Neo. Nakailang bangga na to si Neo. Hindi nasisira. Immortal tong drone na to. Gaano kaya karaming gulay ang napoproduce nila dito, no? Sobrang lawak nitong farm na to. Oo nga pala, naalala ko, itong lokasyon natin ngayon is boundary siya ng Benguet at saka Mountain Province. Mankayan at saka Bauco. Mankayan, Benguet at saka Bauco, Mountain Province. Yun ang pagkakaalala ko na sinabi sa atin ni Ate Lina na taga rito. Ay! Oh my God, ang ganda nung ano dun, ulap. Tara, kuha na natin ng drone shot. Tara, punta na tayo dun sa... Hello! Punta na tayo dun sa view deck. Kuya, saan dito yung view deck? Diretso lang? Sige, thank you.
Ito, Madalipay viewpoint pala. Ito kasi papunta kina Ate Lina eh, Baangan Escapade dito. So dito tayo. Grabe yung ano, yung clouds doon sa mountain. Para siyang ano, parang tubig na bumababa. Tara, bilisan natin para makuha na natin. Ito na yata. Ayun, nakita ka na. Ayun oh. Saan po yung viewpoint? Kailangan daw magbayad pala dito. Magkano po? 20? J4 po. Kilala pala ako ni ma'am. Kanino po ibibigay yung bayad? Hello po. Ito po yung bayad sa ano. Kailangan po magsulat? Dito po. Ano pangalan mo, sir? Ramises po. Ramises. Ayan oh. Shout out kay Sir Ramises. Nandito kami ngayon sa anong lugar ba to? Madalipay. Ayun, Madalipay. View deck. Ayan oh. Tsaka sina Sir oh. Kabay po kayo. Ayan, nakasama natin dito. Okay guys, ayun. On the way na tayo dun sa view deck. Ayun oh, dun tayo sa taas. Ito nga pala yung Madalipay view deck. Dahil sa taas natin, oh, halos ka-level na natin yung mga bundok dun sa kabila. Oh, ang daming patatas. Kaya lang itong mga to maliliit. Parang yung ginagamit sa ano, sa mga samji. Pagod ako ah. Namandali kasi tayo. Oh, di ba nawala na yung ulap? Ay, ayun, nandun pa pala. Tara. Dito na tayo sa taas. Dito na tayo sa taas. Ano to? Parang mga mais. Sir. Ang ganda. Taas oh. Ayun, taas natin. Ayun, may nakasabay tayo dito, mga taga-Urdaneta. Mga taga-Urdaneta, Pangasinan sila. At advance happy birthday ka ma'am April. Ayun, pangalan niya April. Birthday niya sa April. Ano na po ako? Ay, mga masisipag nating farmers dito sa Mount Data. Uy, grabe, mas lalong kumapal pa yung ano, yung clouds oh. Saan nakita sa camera kahit malayo. Oh, ayan oh. Wow. Sinasabi ko sa inyo, ito talagang Cordillera, kayang sumabay sa mga international na ruta, di ba? Grabe, oh. Ay, Ate Lina, hello, nasa kamaan ngayon. Pasensya na, hindi kita napuntahan. Saan sila pumunta? Dito sa kanan. Saan sila pupunta? Sumobra kayo! Sumobra kayo, pero maganda doon, tara. Maganda dito. Tara, diretso tayo. Maganda dito. Tara. Dito kami nag-stop dati. Pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Hello po. Ganda. Ayun oh, yung clouds oh. Tapos dito na yung Baangan Escapade kina Ate Lina. So hindi na tayo pupunta doon kasi oras na. Ito may basketball court to. Tara. Balik na tayo doon. Doon yung daan eh. Ay, hello. Hello. So ito po makikita dito sa Mount Data. Di ba? Parang napaka-peaceful dito, no? Oh.
Pero makita mo yung mga farmers na yan, makita mo ganyan lang sila, no? Simple lang. Pero makikita mo yung mga bahay nila, lalaki. Second floor, third floor. Tapos pagpasok mo sa bahay, puro gulay ang laman. Kwento ni ano yan ni Ate Lina sa amin. Oh, tignan mo, lalaki ng mga bahay. 'Di ba? Pero napakasimple lang nila ang manamit. Oh, tignan mo tulad nito. Oh, third floor. Oh, tignan nyo kung gaano kalawak. Puro gulay lahat yan. Ayan o, ang lalaki ng mga bahay nila. Di ba? May daan pa sa kanan, no? Saan kaya papunta yung kanan? Ito, oh. Yun, oh. May daan dun, oh. Rough road siya. Ito na yung inverted house. So mauna na tayo sa mga kasama natin. Kasi oras na. Papalipad pa tayo ng drone. Muna na ako. Bye bye. Ingat kayo. Sir, ingat. Una na ako. Bye bye. 3 oras pa hanggang Baguio. Gagabi na tayo, guys. Uy. Ayan na pala, yung nakuha na natin ng drone shot. Ganda ng malapitan. Ang ganda niya sa malapitan. Baka mabangga tayo kakatingin. Paano pa kaya lumapit dyan? Tara, subukan pa natin lumapit. Ayan oh, sa harap natin guys oh. Ay, grabe. Sabihin nyo ng OA ako guys, pero talagang nakakamangha yung view mula dito. Guys, ang tagal na naman tayo dito. 5 PM na. Grabe naman kasi paano hindi ka magtatagal oh. Nakakahinayang iwan yung ganitong view. Napaka-majestic, grabe. Sobrang kapal nung fog. Sobrang kapal nung ulap, nung sea of clouds. Tapos makikita mo, merong isang bundok na natitira. Tapos sea of clouds na lahat. Anong bundok kaya yun, no? Ang ganda talaga dito sa Cordillera. Di ba? Kaya nasasabi ko na kayang-kayang sumabay ng Cordillera sa motorcycle tourism
na pang international tulad ng ibang bansa, tulad sa ibang bansa. Kayang-kaya ng Cordillera natapatan yung view sa ibang bansa, di ba? Oops. So tara na, gagabihin na talaga tayo nito. Back to Halsima na tayo. Eto, dito sa Cordillera, madami kang makikita mga ganitong lumang van na Delica. 4x4 kasi yan. At sabi nila madali daw i-maintain at malakas daw. Mitsubishi Delica. Dito na ulit tayo sa Halsima Highway. Sumay trip lang tayo doon. Uy, kahit pala dito sa Halsima makikita mo yung view. Sobrang haba na ng video natin. Binibilisan na natin ng konti kasi oras na. Ito na, nasa Benguet na tayo. Ito na yung boundary ng Benguet at Mountain Province. Welcome to Benguet. Nasa Benguet na ulit tayo. Nagtagal tayo sa Mountain Province kasi nag-enjoy tayo dun. Dito siguradong mag-enjoy pa lalo tayo. May aso dito. Okay, nasa Bugyas na pala tayo. Resilient Bugyas nakalagay doon. Ayan oh. No, ganda. Ulit-ulit na lang. Sinasabi ko. Sobrang ganda talaga. May view deck din dito oh. Ayan oh, nasa harap natin oh. Ang lamig. Welcome to Mankayan. Ayun, Pamankayan pala yun, yung sa kanan. Abatan na yata to eh. Napaka-busy ng Bugyas. Ang daming sasakyan. Traffic na rin. Ay oo nga, tama pala. Yung Abatan pala is part siya ng Bugyas. Tama, dito na tayo sa may Abatan, Bugyas, Benguet. Dito sobrang lamig din. Nasubukan ko ng matulog dito. Lumabas ako ng gabi, 30 minutes lang ako sa labas, pumasok na agad ako, di ko kinaya. Sobrang lamig dito. Tapos, yung Tinok, new highest point doon naman, pakaliwa siya. May kanto doon eh. Di lang natin naipakita kasi traffic, ang dami sakyan. Kaya nagta-traffic naman dito kasi crossing yan. Ito, papuntang Ilocos. Dito, papuntang Tinok. Doon sa likod, papuntang Mountain Province. At dito, papuntang Baguio. Hello! Hello! Grabe ang traffic dito sa Abatan. Time check, 5:25 PM, rush hour. Naku, palubog na araw guys. Sana umabot tayo ng sunset sa Atok. At ako'y nagugutom na, hindi pa pala tayo nagla-lunch. Nakalimutan na natin kumain dahil sa ganda ng view. Sa bagay, sa view pa lang, nabusog na tayo eh. Na palubog na ang araw. Palamig na rin. Dahil lumulubog na yung araw, mas lumalamig na. Paganda ng paganda ang view. Mamaya pag nag gold pa yan, yung mga ulap mas maganda. Wow. Ang ganda guys. Tignan niyo yung yung adventure. Ang ganda niyan tignan mula dito. Dito sa Cordillera parang lahat ng lugar dito tourist spot eh. Kahit nasan ka dito maganda yung nakikita mo. Maganda yung nakikita mong view.
Wow, ang ganda ng araw. Wow. Oh. Kaya mas lalong gumaganda yung araw kasi yung fog, nagre-reflect yung liwanag ng araw sa fog. Ayun oh. Hindi pala nagre-reflect, tumatagos yung liwanag ng araw sa fog. Kaya mong titigan yung araw eh, hindi masakit sa mata. Ay, kalamig! Ay, bumagsak yung kalsada dito banda oh. Buti na lang, basic lang kay Zontes, kay Paulo tong ganito. Alikabok. Yeah! Dahil petsa yo. Oh, uy. Yun, let's go. Andiyan pa ba mga gamit natin? Andito pa. Umaakit yung ulap or yung fog papunta doon sa taas ng bundok, tapos pupunta doon sa kabila, doon bababa. Bali nasa eastern side tayo ng bundok, papuntang west yung ulap. Oops, ang kapal. Dahan-dahan tayo. Eh, grabe, sobrang kapal. Ang daming carrots nito oh. Sako-sako. Woo! Nagkukulay red na ang langit. Hindi ko na maramdaman yung mga daliri ko. Malamig na hangin, parang namamanhid yung mga daliri natin sa kamay. Ayun yung tinok oh, Mount Tabayok. Uy, what's this? Sunog. Akala ko fog to, sunog pala, usok pala. Ayun no, sea of clouds to no, tas kulay pula yung langit. Uy, sea of clouds, Mount Olis, sigurado yan. Sana umabot tayo. Sigurado kita sa Mount Olis yan no. 5:55 na, mukhang hindi natin naaabutan. Okay, nasa Natubleng na po tayo. Natubleng, Benguet. Natubleng, Bugyas, Benguet. Ayan na, ang sea of clouds. Natubleng, tapos ng Natubleng, atok na. Yun, after na Natubleng, atok na. Mukhang aabutan pa natin. Ayan na sea of clouds oh. Dito na lang kaya tayo magpalipad, kasi baka umalis na yung sea of clouds eh. Naiihi na ako, hindi ko na kaya.
Guys, ito life hack kapag talagang sobrang lamig na kayo, kapag sobrang giniginaw na kayo, ito life hack. Hawakan nyo yung butso. Ito, yung cover ng butso ha. Yan, sarap oh. Ano kaya temperature ngayon? Siguro nasa ano na to? Mga 11 degrees. Yung hangin yung ano malamig, yung masakit. Baka magkasakit tayo eh. Ay, nanginginig talaga ako. Hindi ko mapigilan. Tara. Ano nyo, nag-moist na yung ano, yung visor natin. Ingat. Ayan oh. Kahit yung salamin oh. Oh, tingnan nyo. Lamig talaga guys. Malapit na sana tayo sa Atok. Sa Atok madaming mga ano eh, matutuluyan dun. Let's go. Parang mas okay pag nakasakay sa motor kaysa naka-steady dun. Ang sakit ng hangin, parang blade. Ay! Nanginginig na yung kamay ko. Ba't ako biglang gininaw na ganito? Dahil siguro hindi ako nag-lunch. Sea of clouds! Saan nakita mo sa camera? Ang ganda. Hindi ko na ma-enjoy yung view dahil sobrang lamig. Silip oh. Ang ganda. Uy, sea of clouds sa kanan natin. Ayan silip oh. Napaka-epic niya no? Dapat yata sinuot ko yung kapote no? Okay guys, ito, nasa Atok na tayo sa wakas. Ito silipin natin bago mawala yung tuluyan yung liwanag. Di ba? Sea of clouds, tapos kulay orange na yung langit. Kaya lang, gusto ko na umuwi eh. Diretso ko na yata kahit malamig. Ay, grabe. Grabe yung Sea of Clouds na yan. Ito yung view ng Sea of Clouds dito sa Atok. Akit tayo dito. Ayan oh. Kita pa ba sa camera? Sobrang solid. No? Kita pa ba? Tignan ko nga. Ayan, kita pa pala. Sea of Clouds. Oo nga pala, naalala ko, may nag-o-offer sa atin ng free accommodation dito sa Atok. Kaya lang nakalimutan ko yung pangalan. Pero tingin ko kaya ko naman idiretso to eh. Guys, andito na tayo sa Atok. Nakahanap na tayo ng kainan dito. Dito sa loob mo. Medyo mainit. Pero malamig pa rin. So nag-order tayo dito ng chicken. Ang dami. Ang dami manok. Tapos ang dami din ng rice. Malalakas kasi silang kumain dito dahil nga yung trabaho nila is puro physical. Kaya yung servings dito, asahan nyo na madami din. Hindi ko mauubos to. Chicken. Nagutom ako. Sabaw. Sarap. Okay guys. Time check, 7:37 PM na. Dito sa Atok, mapapakapote ka talaga kahit walang ulan. Buti na lang, meron tayong dalang kapote. Sec Moto Supply na kapote. Ayan laking tulong nito. Guys, 11 degrees Celsius na. Mamaya magna 9 degrees pa daw, sabi ni Google. Ang sakit magmotor ng ganito kalamig. Pero kailangan natin tumuloy. Pag hindi natin kinaya talaga, hanap tayong matutuluyan natin dyan sa tabi-tabi. Dito tayo kumain ni T. Vance Eatery. Ang sarap ng fried chicken nila. Medyo maswerte pa tayo kasi hindi umuulan. Na-experience na namin dito, ganito kalamig, tapos umuulan. Ito na, second highest point. Let's go. Ito, malaking tulong ito. Itong mataas na visor ni Jontes, nakaharang niya yung malamig na hangin. Okay, hindi ko alam kung nasaan na tayo. Pero ang daming tindahan. Nasaan na ba to? Saddle. Atok pa rin pala to. Okay guys, nandito na tayo sa Tublay, Benguet. Oops. Para tayo nasa airport.
Malaking tulong to, nilagay nila mga ilaw na ito, mga solar lights na maliliit, para kahit malayo ka pa lang nakikita mo na yung kung paliko yung kalsada. Uy, kita na natin ang city lights. Baguio na yata yan, or La Trinidad siguro. Okay, sa wakas, ito na. Tapos na ang Halsima Highway, Baguio Bontoc Road, the National Toll Gate. Dito na tayo sa wakas. Ang oras natin ay 8:47 PM. Survive natin yung ganun lamig. Sobrang lamig kanina. Dito hindi na masyado malamig. Ganun na to, alam ko La Trinidad na to. Kape muna tayo bago tayo dumiretso pa uwi sa Canon at saka T-Plex, para hindi tayo antukin. Hanap tayong coffee shop dito. Hey Baguio! Grabe no? Kala mo mga star yung mga ilaw. Sobrang daming mga ilaw. Taas ng bundok. Oras natin ay 9:44 PM. Yun, okay guys. Ayan na si Lion. Lion's Head. I guess dito ko natatapusin ang ating video. Nga pala, oras natin ay 10:06 PM. So, sabi ni Google, mahigit 2 oras pa hanggang Tarlac, Kapas Tarlac. So, dito ko natatapusin ang video ko guys. Sana nag-enjoy po kayo. So, hindi na natin nasasama yung biyahe natin pa uwi ng Tarlac. So, sana nag-enjoy po kayo sa ating video. Syempre, kung nag-enjoy po kayo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. At kung meron kayong gustong puntahan natin, comment nyo lang po sa baba. Once again, this is J4. Ingat palagi. Ciao! Bye-bye!